Egypt, dinamay na din ng Iran sa gera. Anong ginawa ng Iran? Amerika umatake ng todo sa Iran. At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Habang patuloy ang tensyon sa Strait of Hormuz, Red Sea at mga military base sa Gulf region, isang panibagong insidente ang nagpalawak sa sakop ng digmaan. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang conflict, tinamaan ang infrastructure ng Egypt matapos sumiklab ang malaking sunog sa Damietta Port, isang strategic Mediterranean port sa hilagang bahagi ng bansa. Isa ang Damietta sa pinakamahalagang commercial at energy gateways ng Egypt. Dito dumadaan ang cargo ships, fuel supplies at liquefied natural gas o LNG na kailangan upang suportahan ang electricity demand ng bansa. Nakaangkla sa port ang Energos Winter, isang floating storage and regasification unit. Ginagamit ang barkong ito upang mag-imbak ng imported LNG at ibalik ito sa gaseous form bago ipadala sa Egyptian Energy Network. Isang gabi, nagkaroon ng pagsabog malapit sa barko. Mabilis na kumalat ang apoy sa bahagi ng Energos Winter at umabot sa katabing gas vessel. Makapal na itim na usok ang umakyat mula sa port habang patuloy na lumalaki ang sunog. Agad na ipinadala ng Egyptian authorities ang firefighters, emergency crews, tugboats at port security personnel. Inilayo ng mga tugboat ang dalawang barko upang hindi madamay ang ibang vessels, fuel storage areas at port facilities. Pansamantala ring nilimitahan ang galaw ng mga barko sa paligid. Matapos ang ilang oras, nakontrol ang apoy. Sa unang pahayag ng Egyptian authorities, kabilang sa mga tinitingnang dahilan ang technical malfunction, fuel leak at aksidente sa vessel operations. Ngunit kinabukasan, sinabi ng Egyptian government na posibleng nagsimula ang sunog matapos tamaan ng drone ang bahagi ng port. Dahil dito, itinaas ang security alert sa Damietta at sa iba pang Egyptian ports sa Mediterranean at Red Sea. Sinuri ng military at intelligence agencies ang radar records, surveillance footage at posibleng flight path ng drone. Isa sa mga nagbigay ng regional analysis ay ang CNN correspondent na si Elena Jocos na nagko-cover ng energy markets, shipping routes at economic developments sa Middle East at Africa. Batay sa kanyang mga source sa energy at maritime industry, ikinagulat ng shipping companies ang insidente. Ang karamihan sa mga naunang pag-atake ay nakatuon sa Gulf, Iraq, Jordan, Kuwait, Strait of Hormuz at Red Sea. Ngayon, umabot na ang panganib sa Mediterranean side ng Egypt. Hindi pa malinaw kung saan nanggaling ang drone. Wala ring grupo o bansa na umako ng responsibilidad. Hindi rin direktang itinuro ng Egyptian government ang Iran, Houthis o alinmang milisya na konektado sa conflict. Maingat ang Egypt dahil pinananatili nito ang diplomatic relations sa United States, Gulf countries at iba pang regional powers. Ayaw din nitong direktang masangkot sa digmaang maaaring magbanta sa Suez Canal, tourism industry, shipping sector at domestic economy. Bagamat tinamaan ang kanilang teritoryo, hindi agad gumanti ang Cairo. Nakatuon muna ang kanilang mga opisyal sa investigasyon, port security at proteksyon ng natitirang energy facilities. Ipinakita ng pag-atake sa Damietta Port na hindi na limitado sa Gulf at Red Sea ang conflict. Maaari na nitong maabot ang mga strategic facilities sa Mediterranean. Kasunod ng pagdiskubre sa posibleng drone attack, agad na sinuri ang lawak ng pinsala sa dalawang barkong nasunog. Ang unang tinamaan ay ang Energos Winter. Dahil LNG facility ito, kinailangang pigilan ng emergency teams ang apoy bago magkaroon ng mas malakas na pagsabog. Umabot din ang sunog sa katabing gas log vessel. Dahil magkalapit ang dalawang barko, hinila sila palabas ng port habang ipinagpapatuloy ang firefighting operation. Ang pangunahing layunin ay maiwasan ang chain reaction. Kapag umabot ang apoy sa storage tanks, pipelines at ibang fuel facilities, posibleng masira ang malaking bahagi ng Damietta Port. Matapos makontrol ang sunog, nagsimula ang technical inspection. Sinuri ng mga engineer ang hull, fuel tanks, piping system, electrical equipment at regasification units. Tiniyak din nilang walang LNG leak na maaaring magdulot ng panibagong apoy. Hindi agad ibinalik sa port ang dalawang vessel. Nanatili muna ang mga ito sa Mediterranean habang isinasagawa ang damage assessment.
Mahalaga sa Egypt ang Energos Winter dahil tumutulong ito sa pagsuporta sa mataas na electricity demand, lalo na sa mga buwang mas malakas ang paggamit ng air conditioning at industrial equipment. Kapag hindi agad nagamit ang floating facility, maaaring mapilitan ang Egypt na humanap ng alternatibong LNG unit o bumili ng mas mahal na fuel mula sa ibang supplier. Maaari rin itong magpataas sa gastos sa electricity generation dahil malaking bahagi ng mga power plant ng bansa ang gumagamit ng natural gas. Dahil sa insidente, nagsimulang mag-review ng security procedures ang operators ng iba pang LNG terminals sa rehiyon. Dati, pangunahing pinaghahandaan nila ang technical failure, maritime accident at sunog. Ngayon, kailangan na rin nilang maghanda laban sa drone attacks. Kabilang sa mga posibleng hakbang ang anti-drone detection systems, mas malawak na radar monitoring, electronic jamming equipment at mas mahigpit na no-fly zone sa paligid ng strategic ports. Wala pang inilabas na kumpirmadong halaga ng pinsala sa Energos Winter at Gaslag vessel. Hindi rin malinaw kung kailan muling magagamit ang dalawang barko o kung kailangan silang dalhin sa ibang port para sa repair. Sinusuri rin ng maritime operators kung isolated incident lamang ang nangyari o simula ng mas malawak na pag-atake laban sa regional energy supply. Bagamat naapula ang apoy, nag-iwan ang insidente ng seryosong babala. Kayang guluhin ng isang drone ang fuel supply at electricity system ng isang bansa kahit hindi nito direktang atakihin ang isang malaking military base. Ang pagtama sa isang civilian energy facility ang malinaw na senyales na lumalawak na ang digmaan. Dati, nakasentro ang mga pag-atake sa Iran, American military base sa Gulf region, at mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz at Red Sea. Sa nangyari sa Damietta, umabot na ang conflict sa Mediterranean. Gayunman, hindi pa direktang kalahok sa digmaan ang Egypt. Tinamaan ang kanilang teritoryo, ngunit hindi pa sila gumaganti at wala pang kumpirmasyon kung sino ang responsable. Posibleng sadyang tinarget ang Damietta port. Posible ring ang tunay na pakay ay ang energy vessel na konektado sa international shipping operation. Hanggat hindi natutukoy ang pinagmulan ng drone, maingat ang Egyptian government sa pagbibigay ng paratang. Strategic partner ng United States ang Egypt at tumatanggap ito ng military assistance mula sa Washington. Kasabay nito, pinananatili rin ng Cairo ang pakikipag-ugnayan sa Gulf countries, Iran at iba pang Middle Eastern governments. Ang pinakamalaking concern ng Egypt ay ang Suez Canal, isa sa pinakamahalagang maritime routes sa mundo. Dito dumaraan ang container ships, oil tankers, LNG carriers at iba pang vessels na naglalakbay sa pagitan ng Asia at Europe. Kapag lumawak ang drone at missile attacks sa Mediterranean coast, maaring umiwas ang shipping companies sa Suez Canal at pumili ng mas mahaba at mas mahal na ruta sa paligid ng Africa. Kapag nangyari iyon, mababawasan ang kita ng Egypt mula sa canal transit fees. Tataas din ang gastos sa fuel, insurance at international delivery ng mga produkto. Kaya hindi lamang military problem ang pag-atake. Maaari rin itong humantong sa economic crisis. Ayon sa mga regional analyst, dalawang uri ng escalation ang nangyayari. Una, ang horizontal escalation, kung saan parami ang bansang naabot ng conflict. Mula sa Iran, umabot ang mga pag-atake sa Jordan, Kuwait, Iraq, Saudi Arabia, Yemen at ngayon ay Egypt. Ikalawa, ang vertical escalation, kung saan mas nagiging mahalaga ang mga target. Hindi na lamang military base at weapons facilities ang inaatake. Kasama na ang oil tankers, LNG facilities, commercial ports at logistics hubs na may direktang epekto sa ekonomiya at pang-araw-araw na buhay ng mga sibilyan. Kapag energy infrastructure ang target, hindi kailangang wasakin ang buong military force ng isang bansa upang mapahina ito. Sapat nang guluhin ang supply ng gas, langis at kuryente upang lumikha ng economic pressure at public unrest. Posible ring mensahe ang pag-atake. Walang ligtas na port o shipping route habang nagpapatuloy ang military campaign laban sa Iran at sa mga allied groups nito. Gayunman, wala pang ebidensyang direktang nag-uugnay sa Iran o Houthis sa Damietta attack. Ang Houthis ay isang armed group sa Yemen na suportado ng Iran. Matagal na silang nagsasagawa ng drone at missile attacks laban sa mga barkong dumaraan sa Red Sea. Kapag pinalawak nila ang kanilang operasyon,
Maaari nilang bantaan ang Bab el Mandeb, ang makitid na waterway na nagdurugtong sa Red Sea at Gulf of Aden. Kapag sabay na nanganganib ang Bab el Mandeb, Suez Canal at Strait of Hormuz, tatlong mahalagang bahagi ng global energy trade ang maapektuhan. Kahit hindi tuluyang isara ang mga rutang ito, sapat na ang ilang matagumpay na pag-atake upang tumaas ang insurance rates at umatras ang shipping companies. Para sa Egyptian military, kailangan ding palakasin ang air surveillance sa Mediterranean coast. Ang traditional air defense systems ay karaniwang ginawa upang harapin ang fighter jets at ballistic missiles, hindi ang maliliit at mababang lumilipad na drone. Mas mahirap makita sa radar ang ilang unmanned aircraft. Maaari silang lumipad sa mababang altitude at gumamit ng ruta malapit sa dagat upang makaiwas sa detection. Dahil dito, maaaring mag-deploy ang Egypt ng mobile radar, electronic warfare systems, anti-drone guns at jamming equipment sa paligid ng ports at energy terminals. Ngunit kahit mapalakas ang seguridad, nananatili ang pinakamahalagang tanong: sino ang nag-utos ng pag-atake? Kapag napatunayang konektado ito sa isang Iran-backed group, maaaring humingi ang United States at Saudi Arabia ng mas aktibong suporta mula sa Egypt. Maaaring kabilang dito ang intelligence sharing, access sa airspace, protection sa commercial shipping at mas mahigpit na pagbabantay sa Suez Canal. Bawat hakbang ng Egypt ay may kapalit na panganib. Kapag masyado itong lumapit sa American military campaign, maaari itong maging target ng susunod na drone o missile attack. Kapag nanatili naman itong tahimik, maaaring magmukhang mahina ang tugon nito sa paglabag sa sariling teritoryo. Sa ngayon, pinili ng Cairo ang maingat na approach. Imbestigahan ang insidente, palakasin ang seguridad sa mga port at iwasang maglabas ng direktang banta. Ngunit habang sinusubukan ng Egypt na manatili sa labas ng digmaan, ibang direksyon naman ang tinahak ng United States. Bilang tugon sa attempted Iranian attacks laban sa American forces sa Jordan, naghanda ang US Central Command ng panibagong malawakang operasyon sa loob mismo ng Iran. Eksaktong alas 8 ng gabi sa Washington, nagsimula ang panibagong wave of attacks ng United States laban sa Iran. Ayon sa US Central Command, tumagal ng halos 1 oras ang operasyon at tinamaan ang dose-dosenang targets na konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Kabilang sa mga binumba ang military command centers, missile facilities, drone production at storage sites, coastal surveillance positions, air defense systems at maritime capabilities ng Iran. Tinawag ito ng CENTCOM na isang heavy wave at powerful response sa attempted surprise attack ng Iran laban sa American forces sa Middle East. 2 araw bago ang operasyon, naglunsad ang Iran ng ballistic missiles patungo sa Muwafaq Salti Air Base sa Eastern Jordan. Ang base ay ginagamit bilang mahalagang air hub ng United States para sa surveillance, logistics at military operations sa rehiyon. Ayon sa Jordanian Armed Forces, na-intercept ng kanilang air defense systems ang mga missile bago ito tumama sa target. Wala ring naiulat na American casualties mula sa pag-atake. Ngunit para kay President Donald Trump, sapat na ang attempted strike upang magbigay ng utos para sa retaliation. Bago nagsimula ang air campaign, sinabi ni Trump na panahon naman ng United States para gumanti. We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. Ipinakita ng pahayag na hindi agad babalik ang Washington sa full-scale bombing campaign, pero hindi rin dito palalampasin ang anumang pag-atake laban sa American troops. Ilang araw lamang bago nito, pansamantalang itinigil ng United States ang 13 sunod-sunod na gabi ng strikes sa Iran. Umaasa ang ilang opisyal na ang POS ay maaaring magbigay daan sa negotiations. Ngunit nabasag ang maikling katahimikan nang muling umatake ang Iran sa Jordan at magbanta sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Dahil dito, muling nagpakilos ang United States ng fighter jets, long-range bombers, surveillance aircraft, refueling planes at naval assets na nakadeploy sa Middle East. Hindi ibinunyag ng CENTCOM ang eksaktong bilang ng aircraft at missiles na ginamit. Ngunit batay sa lawak ng mga target, malinaw na pinaghandaan ang operasyon bago pa man ito inanunsyo ni Trump. Sabay-sabay na tinamaan ang ilang lokasyon sa southern at western Iran. Nakarinig ng malalakas na pagsabog ang mga residente sa Qeshm Island, Abadan, Ahvaz, Bushehr,
Kazerun at Farash Band. Ang karamihan sa mga lugar na ito ay malapit sa Gulf at Strait of Hormuz. Mahalaga ang mga ito sa oil industry, missile operations, coastal defense at maritime surveillance ng Iran. Partikular na mahalaga ang Qeshm Island. Ito ang pinakamalaking isla sa Gulf at malapit sa shipping lanes na ginagamit ng mga oil tanker at commercial vessels.